Halika, may ikukwento ako sa inyo. Ito'y isang kwento tungkol sa isang di inaasahang pagkakaibigan. At yung aral dito, nako, relevant pa rin hanggang ngayon kahit 2,000 taon na ang lumipas. Okay, para simulan natin to, mag-isip muna tayo. Kung babalik tayo sa panahon ni Jesus, sino kaya yung mga taong, alam mo yon, yung laging iniiwasan, yung parang walang gustong kumausap o makipagkaibigan sa kanila? Well, isa sa mga pinakakinaisang trabaho noon ay yung pagiging maniningil ng buwis. At dyan na nga, dyan mismo papasok yung bida sa kwento natin ngayon. Isang lalaking ang pangalan ay Mateo. So bakit nga ba galit na galit ang mga tao sa kanila? Kasi una, para sa mga Romano sila nagtatrabaho ng mga mananakop, di ba? Pangalawa, madalas nangongolekta sila ng sobra-sobra para ibulsa. Kaya ang tingin sa kanila ng mga kapwa nila, mga traidor na yumayaman sa panloloko. Pero dito napapasok yung twist. Habang lahat ng tao, lalo na yung mga lider ng relihiyon na tinatawag na Pariseo, ang nakikita lang ay yung trabaho ni Mateo, si Jesus, iba ang nakita niya. Tumingin siya sa kaloob-looban ni Mateo at nakita niya yung isang pusong bukas at handang makinig. At dahil na dito, dahil sa nakita ni Jesus sa puso ni Mateo, may ginawa siya na talagang ikinagulat ng lahat. Isang bagay na tuluyang babago sa buhay ni Mateo, magpakailanman. So, isipin niyo yung eksena. Isang ordinaryong araw, si Mateo, nandoon sa pwesto niya, sa tax booth niya, abala sa trabaho. Malamang, yung mga taong dumadaan, kung hindi siya tinitingnan ng masama, dinededma lang siya. Tapos, bigla na lang lumapit sa kanya si Jesus. Tumingin sa kanya at sinabi lang ang dalawang salitang ito. At ang nakakagulat, agad-agad, walang pag-aalinlangan. Iniwan ni Mateo ang lahat, yung pwesto niya, yung pera, at sumunod kay Jesus. Isipin nyo, iniwan niya yung trabahong malaki ang kita para sumunod sa isang guro na halos walang-wala. Siyempre, sobrang saya ni Mateo sa bagong chapter ng buhay niya, no? At dahil sa sobrang tuwa, anong ginawa niya? Gusto niyang i-share yung joy niya. Kaya nagpa-party siya, isang malaking handaan sa bahay niya. At sino ang mga bisita? Siyempre, inimbita niya si Jesus. Tapos, yung mga luma niyang kaibigan, yung mga katulad din niyang tax collector, at yung mga taong sabihin na nating hindi maganda ang reputasyon. So, yung guest list niya, nako, super controversial para sa mga tao noon. At dito talaga natin makikita kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng pananaw ni Jesus sa mga Pariseo. Para kay Jesus, okay lang makisama sa mga nangangailangan. Pero para sa mga Pariseo, nako, dapat sa mabubuting tao ka lang sumama. Kitang-kita yung difference, di ba? Pagmamahal versus paghuhusga. So ayun na nga, tulad ng inaasahan, nakita ng mga Pariseo si Jesus doon sa party, kasama ang mga makasalanan. At syempre, hindi nila pinalampas. Naggalit sila at agad na naghanap ng butas. Pero, imbes na si Jesus ang diretsahang tanungin, pinuntahan nila yung mga alagad niya. Para silang nanggugulo, alam mo yon? Sinusubukan nilang pag-aawayin ang grupo. Pero narinig sila ni Jesus. At yung sagot niya, simple pero sobrang talino at tumatagos. Gumamit siya ng isang example na perpektong nagpapaliwanag ng buong misyon niya. Ang punto niya napakasimple lang. Sabi niya, sino ba ang kailangan ng doktor? Yung mga malulusog o yung may sakit? Siyempre yung may sakit. Ganon din daw siya. Ang misyon niya ay puntahan yung mga taong alam nilang may problema para tulungan silang gumaling. Okay, akala nyo tapos na? Hindi pa. Kasi si Jesus may gusto pang ipaintindi. May isa pa siyang example na ginamit para ipakita kung bakit yung bago niyang turo ay hindi pwedeng isiksik sa luma nilang mga patakaran. Parang ganito, tinanong niya sila, pwede mo bang ilagay yung bagong-bagong wine, yung umaasim pa at lumalaki, sa isang lumang-lumang lalagyan na gawa sa balat na tuyot na at matigas? Ano sa tingin nyo ang mangyayari? Well, yung bagong wine habang nagfe-ferment yan, lumalaki, nagkakaroon ng pressure sa loob. Anong resulta? Puputok. Sasabog yung lumang sisidlan at matatapon lang yung bagong alak. Sayang pareho, di ba? So anong ibig sabihin nito? Simple lang. Yung bagong alak, yun yung mga turo ni Jesus. Puno ng buhay. At yung lumang sisiglang balat, yun naman yung mga luma at mahigpit na rules ng mga Pariseo, yung pag-iisip nila na sarado na. Hindi mo pwedeng ipilit yung bago sa isang luma at makitid na sistema. Okay, so ano ngayon ang takeaway natin dito?
Anong aral mula sa party ni Mateo at sa kwento tungkol sa alak at sisidlan na pwede nating gamitin sa buhay natin ngayon? Una, malinaw na ang mensahe ni Jesus ay para sa lahat. Lalo na para sa mga taong pakiramdam nila, outcast sila. Yung mga taong tingin nila sa sarili nila, hindi sila perpekto at kailangan nila ng tulong. Pero, at ito yung importante, para matanggap natin yung bagong alak na to, kailangan din natin ng bagong sisidlan. Ibig sabihin, kailangan natin ng pusong bukas, isipang handang matuto, at kahandaang magbago. Kaya ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Sa panahon nating ngayon, anong bagong ideya o pagbabago kaya ang dumarating na kailangan ng bagong sisidlan sa isip at puso natin para lubos nating matanggap at maunawaan? Ano sa tingin nyo?